understanding the greater threat. Ito po yung i-share ko po sa inyo mula sa Luke chapter 12 verse 4 to 7. Pagbulayan po natin saglit yung salita ng Diyos bago po tayo matulog. Parang devotion na rin po ito, i-share ko na rin. Sabi po ng Panginoon dito sa verses na ito sa Luke 12, 4 to 7, "And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, no more that they can do. But I will show you whom you should fear. Fear him. After he has killed, has the power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 copper coins, and not one of them is forgotten before God? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore you are more value than many sparrows." So tayo pinagpala po ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito na ano ba yung higit na dapat katakutan ng isang tao. Sabi ng Panginoon na wag nating katakutan yung kayang pumatay ng katawan, yung panlupang katawan, pero pagkatapos nun wala na. Kasi pag namatay po ang tao payapa na. Kaya nga sa mga puntod po nakalagay RIP, rest in peace. So hindi na siya pwedeng habulin ng kinatatakutan niyang Bombay na naman niningil ng utang. O kanina naman siya may utang, ala na. Hindi niya na rin pwedeng katakutan yung mga bagay na kinatatakutan ng mga buhay pa dahil ala na Pero hindi yun ang sinasabi po ng Panginoon. Ang sinasabi niya ay higit na katakutan natin yung kayang pumatay tapos pwede tayong dalhin sa impyerno. At dito po ay tinuturo ng Panginoon na mayroong ikalawang buhay, na hindi tayo nabubuhay na parang wala lang, kundi mayroong pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon na ayaw niya na mapunta tayo sa lugar na yun. Yun daw po yung higit nating katakutan. Kasi pagsusulit po natin lahat sa Diyos Hindi pwedeng hindi, dahil si Jesus mismo yung nagsasalita po rito na higit nating katakutan yun, yung kayang gumawa nun. At ang tinutukoy niya po doon, sabi niya, fear God. Ang katakutan natin ay yung Diyos, dahil siya yung may kapangyarihan po doon na iligtas din po tayo doon mula sa apoy na impyerno, dahil pinadala niya nga po si Jesus kaya nagbabala na po ang Panginoon na ano ang dapat na maging concern po natin. Kaya an example po ng Panginoon yung mga ibon. Napakamura lang ng ibon, napaka-cheap ng price. Pero hindi yung nakakalimutan ng Diyos. Hindi nawawala sa isip ng Diyos yung mga nilalang niya na yon. Sabi niya yung buhok niya nga sa ulo natin bilang niya. Masigit tayo na mahalaga sa mga ibon. So, in other words, ang higit dapat nating maging concern ay yung, pero hindi naman dinidisregard ng Panginoon na dapat baliwalain na po natin yung buhay natin dito sa lupa, mag-easy go lucky tayo, bahala na, at hindi tayo mag-iingat din ng ating buhay na parang kahit ano na gawin natin. Hindi po yun sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi po dito ay ano yung mas higit na dapat katakutan. Dapat din nating alalahanin na tayo kung titingnan po natin yung sa ibang konteksto itong pinapaliwanag ng Panginoon dapat din natin pahalagaan yung buhay natin dito sa lupa, dahil iba din naman yung buhay doon sa kabilang buhay, iba naman dito. So yung pong fear, ito yung one of the most powerful motives a human behavior. Yung fear po o yung takot sa pagkawala, fear of impending loss of life, isang motivasyon po ito, powerful daw po ito. The fear of death, ito po magbibigay din sa atin ng motivation na gawin yung mga bagay na para maprotektahan po yung ating buhay. Kaya nga mayroong life insurance, kaya nga nag-aaral tayo ng safety driving, kaya nga yung mga pulis may mga safety vest sila, kaya nga sa mga sasakyan meron ding mga safety features yan. So mahalaga po kasi buhay ng tao, kahit din po sa pagtatrabaho ay safety first lagi ang priority. Kaya hindi ito yung binabaliwala po ng Panginoon na ibig sabihin wag nating katakutan yung pumapatay ng katawan. Ang ibig lang po sabihin dito, ano yung higit na dapat nating katakutan. Ito po yung
magdadala po sa impyerno pag hindi po tayo kinilala yung pinadala po ng Panginoon, ng Diyos Ama. Walang iba po kundi yung Diyos Anak. Kasi hindi tayo pwedeng maaligtas sa impyerno dahil lahat po ng tao ay nagkasala kung wala po tayong tagapagligtas. Hindi naman tatanungin kung ano po reliyon nyo pag namatay. Kasi wala namang ganun sa Bible na nagrehistro ba yung si Jesus ng reliyon nung siya'y nagkatawang tao, yung Diyos Ama ba mayroon ba siya itinatag na reliyon? Religion comes from the Latin word religare, which means to bind. It has nothing to do with eternal salvation from condemnation, going to hell. Wala pong kinalaman yun, yung reliyon sa kaligtasan na tinutukoy po ng Panginoon. Hindi po nagtayo si Jesus ng reliyon, kahit yung Diyos Ama. Iba-iba lang na interpretasyon po sa Bible na kinuha ni ganito, Iglesia Nicola po, sila naman, Iglesia ni kung ano-ano. Wala pong ganun. Ang importante lang po ay meron tayong personal relationship sa Diyos at magitan ng ating Panginoon. Kapag nakilala natin si Jesus, sabi ni Jesus, ay kikilalanin din kayo ng Diyos Ama kapag kinilala nyo siya. Kinilala natin ang Panginoon because He is the way to the Father. So ang point po dito ay kailangan ay magkaroon tayo ng assessment sa ating buhay. Baka naman masyado nating mahal yung ating buhay dito sa lupa at yung spiritual na buhay naman natin, nakakasurvive nga tayo, masagana tayo, pero yung bang spiritual life naman po natin, sigurado po ba na meron tayong pag-asang tinatanaw balang araw? Kasi po ay pwede po nating i-secure yun. Kaya po na meron po tayong salita po ng Diyos, yung Bible, na pinapaalala ng Panginoon na hanggat buhay po tayo rito sa lupa, pwede tayo magkaroon ng life insurance dun sa langit. Kasi kung may physical death, may tinatawag po na spiritual death. At yun po yung ayaw ng Diyos, na dapat sana lahat naman tayo magkakaroon ng physical death, pero yung spiritual death pwede natin pong iwasan yun, dahil yun yung binayaran po ni Jesus yung spiritual death, yung magkaroon tayo ng assurance balang araw kung tatanggapin natin si Jesus, magiging siya yung ating Panginoon, isosurrender natin yung will natin sa Diyos, at siya na yung magiging Savior and Lord ng ating buhay, at hindi na po tayo, hindi po ito ginagawang dapat komplikado. Ang kaligtasan po ay hindi mahirap. Ang nagligtas po yung naghirap. Baga grace nga po yung salvation ino-offer ng Panginoon na libre, walang bayad, at siya kasi yung nagbayad, kasi hindi naman tayo pwedeng magbayad ng sarili po nating mga pagkakautang, dahil hindi natin kaya, dahil ang nire-required po ng law is wala ka dapat kasalanan ni isa. Lahat po tayo nagkasala. Ang hindi lang po nagkasala si Jesus. Siya lang yung may kakayanang magbayad po noon. Kaya sabi niya, ang katakutan nyo yung pumapatay ng kaluluwa na kaya magdala dun sa impyerno. At yun nga po yung kasalanan na binayaran naman na ng Panginoon 2,000 years ago. Fade na. Ang gagawin na lang po natin ay tatanggapin na lang natin to ang yun na lang po yung part natin sabihin natin na parang kadali naman, madali sa part po natin, pero do sa part ng Diyos na nagkatawang tao, na siya yung nagbayad ng kasalanan, mahirap. Kasi yun ang hindi po natin kayang gawin. Hindi na po sana kailangang magkatawang tao ng Diyos kung kaya naman palang bayaran natin kasalanan natin sa pagitan ng mabuting gawa natin o sa pagkakaroon ng reliyon. No need for our Lord Jesus Christ to become a human being in the flesh. Kaya binayaran niya na po yan. Kaya mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kung concerned po ang Diyos sa ibon, concerned ang Diyos sa buhok natin, na nabilang pa ng Diyos yan, dahil siya din naman naglagay niya. Pero kung ubos na, alam din ng Diyos kung ilan na lang. How much more yung eternal life po natin, yung spiritual life natin, ayaw ng Diyos na mapunta tayo dun balang araw. Kasi eternity na po yung usapan dito na sinasabi ni Jesus. Hindi na basta-basta
welfare lang natin dito sa lupa. Mahalaga yung nandito sa lupa. Dapat natin pahalagahan yung ating pagtatrabaho, yung ating pagsusumikap, dahil concerned po tayo sa ating well-being. Gusto natin mapahabay buhay natin, kaya tayo nagbabitamins, nag-exercise, kaya gusto natin may magandang trabaho para ma-provide, maging good provider tayo ng ating family, kaya nag-abroad. Pero mas higit na mahalaga at dapat natin ding isipin yung spiritual na buhay po natin. Ayon ng Diyos na balang araw, kung dumating na tayo sa physical death natin at lahat po tayo una-una lang naman, dapat meron tayong assurance na nanggagaling sa pakikipag-isa sa Diyos magitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya higit na katakutan natin, yung greater threat ay yung spiritual death, at si Jesus po yung makakasolve lang yan. At alam po ng Diyos yung tumanggap sa Kanya at hindi tayo pwedeng kunwari. Ang Diyos po nakakaalam niya. Hindi naman natin pwedeng husgahan yung kapwa natin. So it's between you and God. Kaya kung di pa tinatanggap ang Panginoon, baka hindi natin alam ilang taon man tayo ngayon, hindi naman masasabi ang buhay ng tao. Marinig natin tong mensaheng na ito, hindi aksidente na nangusap sa atin ng Panginoon na higit dating katakutan yung nakakapatay ng katawan at nakakapagdala sa impyerno. At ang Diyos yung dapat nating katakutan, igalang, paglingkuran, at ang Diyos yung dapat nating i-priority sa ating buhay dahil siya yung lumikha sa atin at siya rin yung tagapagligtas natin. At si Diyos na pag-ibig, at hindi siya maramot, hindi siya nagtatanim ng anumang sama ng loob, dahil pinatawad niya nga po tayo sa ating kasalanan at ino-offer niya po ang ating Panginoong Hesus sa atin. At kailangan lang nga po natin tanggapin po ito, at ang Espiritu po ng Panginoon ang siyang magtatatak sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos once na mag-surrender po tayo sa inaalok po ng ating Panginoon. It's all by grace, not by our works or religion or ano man yung kaparaanan ng tao. Nabitin po yan, di yan umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya inabot po tayo ng Panginoon, kaya magpaabot po tayo sa Diyos. At sigurado, ang sabi ng Panginoon, pag tinanggap natin siya, no one can snatch them away from my hand. So secured tayo pag nagkaroon tayo ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.